sa ika-85 taon ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Sama-sama tayo. Isang bansa, isang radyo, iisang hangat na mapabuti ang bawat Pilipino sa pagdiriwang ng ika-85 taon ng DZRH. Sama-sama tayo. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Narito ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Bagyong Marce, nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility pero wala pang direktang epekto sa bansa. May-ari ng SUV na may plakang 7 na nagtangka umanong managasa ng enforcer, pinaghahanap na. Presyo ng diesel at kerosene tataas pero gasolina may katiting na rollback. Sa MBC TV correspondents, magkapatid pinagtataga, suspect arestado sa Davao City. Sa MBC TV Sports, Team Philippines overall champion sa 2024 ICF Dragon Boat World Meet. Sa Showbiz Spotted, second solo concert ng Horizon, dinagsa ng Anchors. 2 new songs kabilang sa mga pinerform ng grupo. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pinas, una sa ating mga balita. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Transportation o DOTR sa Land Transportation Office o LTO para kilalanin ang driver ng isang SUV na may plakang 7 na hindi otorisadong dumaan sa loob ng EDSA busway sa northbound lane ng Guadalupe Station. Bukod dito, nagatatangka pa umanong itong managasa ng enforcer bago tuluyang tumakas. Ang buong detalye sa ulat ni Kyle Bulyas. Sir, sakit lang po, sakit lang. Sakit lang, sir. Naabante mo sakit lang. Isang sasakyang may protocol license plate na naman ang hindi otorisadong dumaan sa loob ng EDSA busway sa northbound lane ng Guadalupe Station kagabi. Sa video na inilabas ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC, makikitang nilapitan ng enforcer ang Cadillac Escalade na may plakang number 7 na para lamang sa mga senador upang hingi ng lisensya ng driver nito. Pero imbis na sumunod sa otoridad, tinangkapan itong sagasaan ang babaeng enforcer na si Secretary at Sara Barnaquea bago ito umatras at tuluyang tumakas. Sa programang Damdaming Bayan, sinabi ni Executive Assistant to Transportation Secretary Jonathan Hesmundo na nakikipag-ugnayan na sila sa Land Transportation Office para alamin ang pagkakakilanlan ng driver. Bukod dito, inaalam na rin nila kung sinong senador ang may-ari ng sasakyan at kung nakasakay ba ito noong mangyari ang insidente. Matatrace natin yung plaka at saka yung model ng sasakyan para matrace ng LTO. Nagkakapag-ugnayan kami ngayon. Kasalukuyang kausap namin ng LTO. Kung malalaman namin mabibigyan niya ng show cause order. Opo. Para magpaliwanag sa LTO. Samantala, sa report naman ni RH28 Raymond Dadpaas, wala pa umano mga senador ang umaamin kung sino ang nagmamay-ari ng luxury car.
Ayon sa MMDA, mahigpit na ipinagbabawal ang pagdaan sa EDSA busway at eksklusibo lamang ito para sa mga bus ng EDSA carousel, mga ambulansya, fire trucks, PNP vehicles at service vehicle na may proyekto sa busway. Bukod dito, ang tanging mga opisyal lamang ng pamahalaan na otorisadong dumaan dito ay ang convoy ng Presidente, Vice-Presidente, Senate President, House Speaker at ang Chief Justice ng Korte Suprema. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa pagbubukas ng sesyon ng mababang kapulungan ng Kongreso, prioridad ng Kamara ang ratifikasyon ng 2025 proposed national budget. Ayon kay House Majority Leader Manuel Jose Dalipe, target na maihanda at malagdaan na ni Pangulong Bongbong Marcos bago magpasko. Ang buong detalye sa ulat ni Milky Regunan. Sa muling pagbubukas ngayon ng sesyon, pangunahing prioridad ng Kamara ang ratifikasyon ng 2025 proposed national budget na nakakalaga ng 6.352 trillion pesos. Ang kay House Majority Leader Manuel Jose Dalipe, inaasahan ng Kamara na matatapos ng Senado ang bersyon nito ng panukalang budget para matalakay sa Bicameral Conference Committee at makabuo ng bersyon na raratipikahan ng dalawang kapulungan. Tiniyak na Dalipe na may hahanda ang panukalang budget para malagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos bago magpasko. Sabi ni Dalipe, ang proposed national budget ang isa sa pinakaimportanteng panukalang ipinapasa ng Kongreso taon-taon. Bukod sa 2025 proposed national budget, sinabi ni Dalipe, patuloy na gagampanan ng Kamara ang oversight function nito para ituloy ang mga hearing ng Quad Committee, Good Government and Public Accountability at Quintacom na binuo noong Setyembre para labanan ng smuggling na dahilan ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Inaasahan din na magsusumite ng report ang mga mambabatas sa lagay at lawak ng pinsala ng Bagyong Christine sa kanilang mga lugar. Sa report, 33 congressional districts ang lubhang naapektuhan ng bagyo. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Opisyal nang binuksan ngayong araw ang ika-8 edisyon ng Joint Military Exercise. Ang exercise Dagitpa o Dagat, Langit at Lupa tampok ang major services ng Armed Forces of the Philippines. Pinangunahan ito ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa Campo Aguinaldo sa Quezon City. Ang buong detalye iyahatid ni Edniel Parosa. Opisyal nang binuksan ngayong araw ang ika-8 edisyon ng Joint Military Exercise tampok ng major services ng buong Armed Forces of the Philippines. Ito ang Exercise Dagitpa o Dagat, Langit at Lupa kasama ang mga assets at tauhan ng Philippine Army, Philippine Navy at Philippine Air Force. Pinangunahan ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang opening ng Dagitpa sa Campo Aguinaldo. Layo nitong hasain ang kapabilidad ng major services na mag-operate na magkakasama para matapos ang misyon. Samantala, bago ang opening ng Ajax Dagitpa, inilagay sa half-mast ng watawat ng Pilipinas sa AFP Headquarters. Nabatid na idineklarang National Day of Mourning o pambansang araw ng pagluluksa ang Nobyembre 4 para sa mga biktima ng Bagyong Christine. Matatandaang mismong AFP ay apektado ng kalamidad nang sumadsad ang nguso ng C-295 plane ng Air Force habang naghahatid ng relief sa Basco, Batanes. Sa ambush interview, sinabi ni Bronner na operational na ulit ang Basco Airport makaraang mahugot ang eroplano habang nagpe-preposition ng AFP ng relief packs para sa Bagyong Marce. Repairable yung C-295 natin sa Batanes. Kagabi ay naitow na natin ito dun sa gilid ng Basco Airport. So we can resume, the Basco Airport can now resume operations. Makakadala na tayo ng mga relief goods doon, and in anticipation of the arrival of Marce, yung bagong bagyo natin, ay nag-preposition na tayo ng mga relief goods, mga family food packs doon sa Batanes. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa kaugnay nga ng balitang yan, naialis na ang sumadsad na eroplano ng Philippine Air Force na may kargang relief goods sa Basco, Batanes Airport kagabi.
Ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief Romeo Browner Jr., natow na ang C-295 sa gilid ng Basco Airport. Dahil dito balik na rin sa normal ang operasyon ng paliparan matapos pansamantalang suspindihin dahil sa nangyaring aberya. Nitong November 1 nang matanggal ang nose wheel ng eroplano habang papalapag sa Basco Airport. Sa ngayon, puspusa na ang relief efforts dahil sa nagbabagyang bagyo na si Marce. The Basco Airport can now resume operations. Makakadala na tayo ng mga relief goods doon, and in anticipation of the arrival of Marce, yung bagong bagyo natin, ay nag-preposition na tayo ng mga relief goods, mga family food packs doon sa Batanes. Abiso sa mga motorista, magpapatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis bukas, November 5. Sa magkakahiwalay na abiso, 75 centavos ang dagdag sa kada litro ng diesel, habang 50 centavos sa kerosene, habang may katiting na rollback naman na 10 centavos sa kada litro ng gasolina. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, dahil ito sa kakulangan ng supply ng diesel at kerosene sa Asia at nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Sa kapapasok lamang na balita, isang malaking sunog ang sumiklab dyan sa Barangay 1, FB Harrison sa Pasay City. Antabayanan po ang detalye maya-maya lamang. Sa mundo ng Dragon Boat, kinilala bilang overall champion ng Pilipinas sa katatapos lang na 2024 ICF Dragon Boat World Championships na ginanap sa Puerto Princesa sa Palawan. 11 golds and 20 silvers ang nakuha ng bansa, dahilan para tuluyan itong dominahin ng World Class event. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Nanguna ang Pilipinas sa ginanap na 2024 ICF Dragon Boat World Championship sa Puerto Princesa, Palawan. Sa 4-day sporting event, kinilala bilang overall champion ng Team Philippines matapos nitong makakuha ng 11 golds, 20 silvers at 16 bronze medals. Sinundan ito ng Thailand with 8 golds, habang pumangatlo naman ang individual neutral athlete with 6 golds, 3 silvers and 3 bronze. Sa final day kahapon, araw ng Linggo, 2 ginto, 5 silvers at 2 bronze pa ang naidagdag ng Pilipinas sa medal haul nito. Wagi ang host team sa mixed 20-seater standard both 500-meter race after clocking 2 minutes and 6.34 seconds. Dinomina rin ito ang 40-plus 20-seater women's 2,000-meter standard boat event with 10 minutes and 42.31 seconds. Samantala, proud sa Philippine Canoe Kayak Dragon Boat Federation Chairman Leonora Lenden Escoliante, dahil maliban sa matagumpay na pag-host ng international event, nakuha rin ng Pilipinas ang tinatawag nitong main goal na maging overall champion sa harap mismo ng home crowd. Sunod na gaganapin ang naturang Global Dragon Boat Competition sa Canada sa 2026. Sa aming pagbabalik, Barangay Ginebra na itabla ang final series kontra TNT Tropang Giga. Manatiling nakatutok sa MBC TV Network News. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Lalawigan ng Batangas tumanggap ng 60 million pesos na halaga ng tulong pinansyal mula sa Office of the President. Price control sa isda, inihirit dahil sa epekto ng mga nagdaang bagyo. Sa MBC TV Global, US presidential candidates Kamala Harris at Donald Trump, dikit ang laban ayon sa isang survey. Sa MBC TV Sports, Barangay Ginebra na itabla ang final series kontra sa TNT Tropang Giga. At sa Showbiz Spotted, cast ng WPS Defenders in character sa kanilang premiere night. Action drama series, mapapanood na bukas. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
Pinamamadali ni Agriculture Secretary Kiko Laurel ang Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC ang pagbabayad pinsala sa mga magsasakang naapektuhan ng Bagyong Christine. Layo nitong mabigyan ng lahat ng posibleng tulong sa mga magsasaka para makabangon ang mga ito mula sa kalamidad. Ang mga detalye ihahatid sa atin ni Val Gonzalez. Inatasan na ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC na bilisan ang pagpoproseso ng mga claims at magbigay ng lahat ng posibleng tulong sa mga magsasaka para makabangon mula sa kalamidad. Sabi ni Kalihim Laurel, tugon ito ng ahensya sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tuloy-tuloy na pagtulong sa mga biktima ng dalawang bagyong tumama sa bansa. Sa pagtaya ng PCIC, aabot sa 666.7 million pesos ang bayad pinsala o indemnification sa mga magsasakang naapektuhan ng bagyong si Christine pa lamang. Ayon sa DA, ang pinagsamang halaga ay para sa mahigit 86,000 magsasaka sa gitnang Luzon, Bicol Region at Mimaropa. Ang mga inaasahang indemnification ay 413.6 million pesos para sa palay, 167.9 million pesos para sa high-value crops, habang 27.7 million pesos naman para sa industriya ng pangisdaan. Sa uling report ng DA, umaabot sa humigit kumulang 5 bilyong piso ang pinsala sa sektor ng agrikultura at pangisdaan mula sa 10 rehiyon sa bansa. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Humihirit ng price control sa isda ang grupong Pamalakaya kasunod ng pananalasa ng Bagyong Christine at Leon. Dahil ito sa naobserbahang pagtaas ng presyo ng mga isda sa pamilihan na hanggang 40 pesos ang itinaas kada kilo. Gayunman, naniniwala si Pamalakaya Vice Chair Ronel Arambulo na hindi lang bagyo ang dahilan ng pagtaas ng presyo ng isda, kundi maging ang mga nananamantala ng private traders. Base kasi sa monitoring ng grupo mula October 29 hanggang 31, naglalaro ang presyo ng galunggong mula 220 pesos hanggang 240 pesos kada kilo sa Cavite, Rizal at Quezon City. Ang tilapia naman ay ibinibenta ng mula 160 pesos hanggang 180 pesos kada kilo at ang bangus ay nasa 180 pesos kada kilo. Nakatanggap na ng 60 milyong pisong tulong pinansyal mula sa Office of the President ang lokal na pamahalaan ng Batangas. Ito'y tulong para sa mga bayan at pamilyang naapektuhan ng bagyo sa lalawigan. Narito ang buong ulat ni Leth Narciso. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang distribusyon ng iba't ibang ayuda sa mga bayan at pamilyang naapektuhan ng bagyo sa Batangas. Tumanggap ang lalawigan ng 60 milyong piso o tig 10 milyon para sa mga bayan ng Talisay, Agoncillo, Balete, Cuenca, Lemery at Laurel mula sa Office of the President. Tig 10,000 piso naman mula sa Department of Social Welfare and Development ang ipinamigay sa mga magsasaka at mangingisda na labis na naapektuhan ng kalamidad. Katuwang ang Department of Human Settlements and Urban Development na mahagi rin ang Pangulo ng mga materyales sa halos 160 pamilya na nasira ang mga bahay sa bayan ng Talisay. Tumanggap ang mga ito ng yero, plywood, tabla at pako na magagamit sa pagkukumpuni ng mga bahay. Bago ito ay dumalo sa misa at nagtirik ng kandila si Pangulong Marcos sa ground zero ng nangyaring landslide sa Talisay, Batangas. Sa kanyang talumpati, iginiit ni Pangulong Marcos ang direktiba sa mga ahensya ng gobyerno para sa lalo pang pagpapalakas ng disaster preparedness and response para hindi maulit ang pagkawala ng buhay tuwing may kalamidad. Totoo na mas matindi ang mga bagyo ngayon. Mas malawak, mas malakas, mas mabilis ang pagbabago. Kaya iniulit ko ang mga kautusan sa mga ahensya ng pamahalaan. Una, inaatasan ko ang DOST na pagbutihin ang kanilang warning system upang makapagbigay ng napapanahong babala sa mga panganib dulot ng mga bagyo. Inatasan ko na rin
ang DOST at DILG na siguruhin ang tama at maayos na komunikasyon sa mga lokal na pamahalaan upang maging handa naman sila pagparating ang kalamidad. Patuloy din ang programa ng DILG ng Operation Listo na ang layon ay palakasin ang disaster preparedness ng ating mga LGU para sa paghahanda, pagtugon at pagsusubaybay sa mga sakuna. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas, formal nang pumasok si Bagyong Marce sa may international name na Yinxing sa loob ng Philippine Area of Responsibility kaninang alas 2 ng madaling araw. Kasalukuyan itong nasa tropical storm category. Taglay ang lakas na hangin na 75 km per hour at may bugso na abot sa 90 km per hour. Huling namataan ang mata ng bagyo sa layong 775 kilometers. Silangan po yan ng Borongan City, Eastern Samar at kumikilos sa direksyong west-northwest sa mabilis na 35 km per hour. Sa kabuuan ng forecast period, tinatayang kikilos si Marce sa direksyong west-northwest hanggang sa November 9, araw ng Sabado. Lalakas ito habang binabagtas ang East Philippine Sea at posibleng maging isang ganap na typhoon bago ito maglandfall sa ating bansa. Ayon sa Pag-asa, malaki ang cone of probability ng bagyo, kung kaya may 3 senaryo tayo na dapat asahan. Una, kung hindi ito magbabago ng direksyon ay tutumbukin ng bagyo ang Babuyan Island sa Sabado ng madaling araw. Ikalawa, kung sakaling lumihis pa Hilaga si Marce ay magla-landfall ito sa extreme northern Luzon. At ikatlo, kung bigla naman itong kumilos patimog, pangunahing maapektuhan ay ang mga kababayan natin sa Cagayan at Isabela. Wala pang nakataas na tropical cyclone wind signal sa ngayon, pero may dala ng kalat-kalat na pag-ulan ang trough o extension ni Marce sa Eastern Visayas, sa Bicol, Cagayan Valley, gayon din sa mga probinsya ng Aurora at Quezon. Dito sa Kamaynilaan at sa nalalabing bahagi ng bansa, asahan ng partly cloudy to cloudy skies na may paminsang buhos ng ulan, dulot naman ng localized thunderstorms. Samantala, batay naman sa climatological forecast ng Pag-asa, tinatayang aabot sa 2 bagyo ang papasok sa ating area of responsibility ngayong buwan ng Nobyembre. Una na nga riyan, si Marce at susundan ito ni Bagyong Nika. At dahil papasok na tayo sa amihan season, kasabay nito ang landfalling season kung saan mas mataas na rin ang tsansa ng paglandfall ng mga bagyo sa ating bansa sa halip na mag-recurve palayo. Kaya naman habang maaga pa lamang ay maghanda na po tayo para sa mga paparating na bagyo at mag-iingat tayo palagi. Yan muna ang pinakuling balita sa lagay ng panahon. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tiniyak ni Senate President Cheese Escudero na walang aasahan at dadaan sa mainit na debate ang mahigit 70 billion pesos na hinihinging subsidy ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth para sa 2025. Kasunod ito ng TRO o Temporary Restraining Order na inilabas ng Korte Suprema sa 90 billion pesos na unutilized fund ng PhilHealth. Ang buong detalye sa ulat ni Raymond Dadpaas. Walang asahan na dagdag subsidy ang PhilHealth o Philippine Health Insurance Corporation para sa susunod na taon. Ito ang binigyang katiyakan ni Senate President Francis Cheese Escudero kasunod ng Temporary Restraining Order o TRO na inilabas ng Korte Suprema sa 90 billion pesos na unutilized fund ng PhilHealth. Ayon kay Escudero, kailangan nilang busisihin kung bakit sinasabi ng PhilHealth na may 500 billion pesos silang pondo, ngunit hindi naman ito ginagamit sa mga miyembro, lalo na't napakarami nating mga kababayan ang nangangailangan para sa serbisyong pangkalusugan. Mahigit 70 billion pesos ang hinihinging subsidy ng PhilHealth para sa 2025. Una nito ay nagpalabas ng TRO ang Korte Suprema sa paglilipat ng 89.9 billion pesos na pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Ito ay kahit na nakapaglipat na ng 60 billion pesos at 29.9 billion pesos ang naharang dahil sa TRO. Tinawag ni Escudero na makapalang mukha ng mga ahensya ng gobyerno na humingi ng malaking budget ngunit hindi naman nila ito ginagastos. Nauna ng hiniling ni Senador Gabby Ejercito ang pagbalasa
sa mga opisyal ng PhilHealth sa pamumuno ng kanilang presidente na si Ginoong Emmanuel Ledesma Jr. dahil sa palpak nilang serbisyo. Maliban sa PhilHealth ay tinitingnan din ng Senado ang absorptive capacity ng iba pang ahensya ng pamahalaan, kabilang na ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na 40 hanggang 50% lang ang absorptive capacity sa paggamit nito ng kanilang pondo. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bago ang nalalapit na US presidential election, ayon sa isang survey, dikit ang laban sa pagkapangulo ng US presidential candidates na si Vice President Kamala Harris at dating President Donald Trump. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa loob ng 1 minuto sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Amerika. Kasalukuyang dikit sa survey sina US Vice President Kamala Harris at dating US President Donald Trump para sa 2024 US presidential elections. Ayon sa isang European diplomat, may malaking gampanin ang mananalong presidente sa nagpapatuloy na Russia at Ukraine war, gayon din sa Israel at Hamas. Samantala, matapos namang manalasa ang Super Typhoon Christine sa Pilipinas, pasakit din ang iniwan nito sa bansang Taiwan, kung saan umabot sa mahigit 500 ang sugatan, habang 2 naman ang nakumpirmang nasawi dahil sa pananalasa ng bagyo. Sa iba pang balita, good news naman sa Australia. Plano namang bawasan ng Australian government ng halos 20% ang student loans ng nasa 3 milyong estudyante. Ito raw ay dahil sa pagtaas ng cost of living at inflation na kasalukuyang nararanasan sa nasabing bansa. At iyan ang 1 minutong hatid ng mga pinakamaiinit at napapanahong balita sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Simula bukas ng gabi, 11 p.m., mapapanood na dito sa DZRH TV ang pinakabagong action drama series na West Philippine Sea Defenders. Sa kanilang advanced screening kagabi, in character na humarap ang cast kasabay ng inihanda nilang Concert of Stars sa mga dumalo. Narito ang The Better News sa mundo ng showbiz report ni Rovic Manuel. In character ang cast ng pinakabagong action drama series na West Philippine Sea Defenders sa kanilang premiere night kagabi na ginanap sa The Manila Hotel. Simula kasi bukas, mapapanood na sa DZRH TV ang WPS Defenders, tampok ang kwento ng Pilipinas at ang nararanasang pambubuli nito mula sa isang nuclear superpower nation na tinawag na Kingdom of Manchuria. Pagbibidahan ito ni Aljura Brenica, mag-amang Jeric at AJ Raval, magkapatid na Rani at Lance Raimundo, gayon din sina Diana Meneses, Ali Forbes, Ayane Misola, Mary Trego at Henry Lo. Ang WPS ay mula sa orihinal na konsepto ni Dr. Michael Raymond Aragon ng Kapisanan ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas o KSMBPI. Ayon kay Dr. Aragon, righteousness ang inspirasyon ng serye mula sa kasalukuyang kinakaharap na suliranin ng Pilipinas mula sa dayuhang bansa. At kasama nga ang DZRH, magsisilbi rin anya itong sandata upang labanan ang lumalaganap na fake news sa bansa. Righteousness. Hindi tama ang ginagawa sa Pilipinas ng ibang bayan. This is not about power, this is not about nuclear power or military power. This is about what is right. We are going to do together with DZRH, we would like to make our people laugh. We would like to make our people cry. We would like to make our people fall in love through the WPS. Then habang araw-araw pinapanood nila tayo, then we will tell the Filipino narrative of what is the truth and what is the fight of the country at West Philippine Sea. Ayon naman kay Diana Meneses, isa sa mga defenders ng WPS series, kasunod ng kaniyang recent projects, sinubukan rin aniya ang serye dahil sa advokasya na mayroon at ipinaparating nito sa mga manonood. Unang-una, this is like an advocacy project, no, for us to like really debunk lahat ng mga nakikita natin ng mga masasamang mga negative news na meron tayo tungkol sa West Philippine Sea. Since I've been doing a lot of acting lately, ang dami naming movies,
Sabi ko, bakit hindi ko na lang itry ito? Dahil seryoso rin to at maganda rin siya para sa Pilipinas. Samantala, mapapanood naman simula bukas 11 p.m. tuwing Martes at Miyerkules ang WPS Defenders dito sa DZRH TV. Hi everyone, this is Ayana Misola and ini-invite ko po kayong manood ng WPS series this November every Tuesday and Wednesday sa DZRH TV. See you! West Philippine Sea Defenders, mapapanood na. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas. National Day of Mourning sa mga biktima ng bagyong. Narito pa ang mga balitang dapat nyong abangan. Bandila ng Pilipinas naka-half-mast bilang pakikisa sa National Day of Mourning sa mga biktima ng bagyong Christine. Sa MBC TV correspondents, 2 hinihinalang karnaper na dakip sa Zambales. Sa MBC TV Sports, Barangay Ginebra naitabla ang final series kontra sa TNT Tropang Giga. At sa Showbiz Spotted, second solo concert ng Horizon, dinagsa ng Anchors, 2 sa mga bago nilang kanta kabilang sa pinerform ng grupo. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Idineklara ni Pangulong Bongbong Marcos ang November 4 bilang National Day of Mourning para sa mga biktima ng bagyong Christine. Bilang pakikibahagi, naka-half-mast naman ngayong araw ang watawat ng Pilipinas sa lahat ng gusali ng gobyerno. Narito ang report ni Rose Babiera. Itinakda ni Pangulong Bongbong Marcos ang ika-4 ng Nobyembre bilang pambansang araw ng pagluluksa para sa mga biktima ng bagyong Christine. Ito ay bilang pakikiisa sa mga nagdadalamhating pamilya na naiwan ng mga biktima ng bagyo. Alinsunod sa Proclamation 728, naka-half-mast ngayong araw ang watawat ng Pilipinas sa lahat ng gusali ng gobyerno. Kasabay nito, hinikayat din ni PBBM ang sambayanan na ipagdasal ang kaluluwa ng mga biktima. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umabot na sa halos 150 individual ang napaulat na patay at mahigit 2 milyong pamilya ang apektado ng pinagsamang hagupit ng Bagyong Leon at Bagyong Christine. Batay sa tala ng NDRRMC, kasalukuyang nasa higit 1 bilyong halaga na rin ang nailabas ng iba't ibang sangay ng pamahalaan bilang tulong at tugon sa pinsala ng bagyo sa mga lugar na sinalanta nito. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dalawang magkapatid ang pinagtataga ng kanilang kapitbahay dahil umano sa hindi pagkakaunawaan. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Davao City. Patuloy na ginagamot sa Southern Philippines Medical Center o SPMC ang dalawang magkapatid matapos pinagtataga sa kanilang kapitbahay pasado alas 9 ng gabi, Nobyembre 3, 2024 sa Purok Durian, Barangay Tawan-Tawan, Baguio District, Davao City. Ang mga biktima nakilalang sina Jex, 30 anyos at Jason, 28 anyos, habang ang suspect nakilalang si alias Al, 44 anyos, kapwa nakatira sa nabanggit na lugar. Batay sa police report, pinuntahan ng biktimang si Jason na sinundan ng kanyang kapatid na si Jex ang bahay ng suspek. Ang sadya ng magkapatid na kumprontahin ang suspek dahil sa hindi lang pagkakaintindihan kagabi. Ngunit hindi na malaya ng mga biktima na nasa kanilang likuran ang suspek na may hawak na itak at kaagad silang pinagtataga. Nagtamo ng sugat sa ulo at likod si Jason habang nasugatan din ang likurang bahagi ni Jex. Kaagad tinulungan ang magkapatid na biktima sa mga responders at personal ng Central 911 na nagdala sa mga biktima sa pagamutan habang naaresto naman ang kapulisan ng suspek at nabawi ang kanyang itak na ginamit sa krimen. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Sa bisa ng warrant of arrest, matagumpay na naaresto ng mga otoridad ang 2 karnaper sa magkahiwalay na lugar sa Zambales. Ang mga naaresto ay sa bayan ito ng Subic at San Antonio, Zambales. Sa ulat ni Zambales PD Colonel Ricardo Pangan Jr., inihain na kanyang mga tauhan ang warrant of arrest kay alias Mulagat sa Barangay Kawag, Subic, Zambales. Sumunod kay alias Dodong sa Barangay Rizal, San Antonio, Zambales na 18 taon na itong pinaghahanap ng batas. Ang nasabing mga akusado ay kasalukuyang nakapit habang pinoproseso ang kanilang dokumentasyon at disposisyon. Pinasalamatan ni Police Colonel Pangan Jr. ang mga kapulisan sa likod ng pagkakaaresto ng nasabing mga wanted, lalo't higit sa mga mamamayan na nagbigay impormasyon sa kanilang kinaroroonan. Para sa MBC TV Network News, Danny Kumilang, RS37, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Timbog ang isang call center agent sa Urdaneta City matapos mahulihan ng illegal na droga. Sa ulat ni Urdaneta City OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Perlito Tuayon, isinagawa ang bypass operation sa diversion road sa Barangay Camantilis, Urdaneta City na nagresulta ng pagkaaresto sa suspect na si alias Balong, 38 anyos, call center agent at residente ng Poblacion Season, Pangasinan. Ang nasabing operasyon ay pinangunahan ng Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit ng PPO at Urdaneta City Drug Enforcement Team, kung saan isang undercover agent ang nagpanggap na bayar at binentahan ng 2 plastic sachet ng suspect na naglalaman ng hinihinalang shabu na may timbang na 20 gramo at may drug price na 136,000 pesos. Nakumpiska rin sa suspect ang mark money ginamit sa operasyon. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakarap na kaso ni Balong na kasalukuyang nasa kustodiya ng Urdaneta City Police Station. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, RS38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Walang naitalang mga untoward incidents ang lalawigan ng Northern Samar sa paggunita ng undas. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Harris Ribato ng Northern Samar Police Provincial Office, walang mga nakumpiska ng mga deadly weapons, maging alak at iba pa ng mga ipinagbabawal dalhin sa loob ng mga sementeryo. Ayon sa opisyal, generally peaceful ang nasabing aktibidad. Ngunit kaugnay nito ay nahuli naman sa mismong undas ang 2 wanted persons sa lalawigan ng Northern Samar. Ilan ang nahuli sa Tupada at ilan naman ay nahuli sa Sugal. Paliwanag na Ribato, nakamonitor ang PNP sa mga aktibidad katulad ng undas dahil dito umuwi o nagbabalik probinsya ang mga nagtatago na mga wanted persons. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kaugnay sa malaking sunog na sumiklab dyan po sa Barangay 1 sa Pasay City, makakasama natin ngayon live si Boy Gonzales. Boy, boundary ba to ng Pasay at Maynila? Area na to ng Pasay, Barangay 1 dito sa lungsod ng Pasay. Itong tinututok na nangapoy ang mga kabahayan dito sa naturang lugar. Nagsimula ang sunog alas 11:45. Kanina ng umaga, halos mag-isang oras na ngayon at ito ay itinaas na sa ikatlong alarma. Medyo malungkot dito sa pamilya na nakaburol na isang dito sa mismong nasunog yung kanilang bahay, pati na yung mismong ataol ay nasunog din. Ang ataol habang nakaburo, hindi na nagawang mailabas ayon sa mga residente dahil sa itong apoy ay mula dito sa kabilang side ay lumipat sa isang kalye, katapat na kalye, kaya ito ay nasunog. Nasunog yung nasunog yung nakaburol, no. Okay, salamat. Ano pangalan mo, Manong? Russell po. Russell. Nasunog yung nakaburol, lumipat sa katapat na nakabahayan, kaya nasunog din yung nakaburol. Lalaki po ba yung nakaburol? Oo, Reynaldo po. Ano mo po yun? Kapitbahay nyo. Nasunog din yung atawal. Sa ngayon, nasa ikatlong alarma na. Yung iba mga bumbero, nakikita ko nasa umakyat sa isang building na malaki, nakatapat itong kabahayan dito at doon sila nagbobomba ng tubig. Kaya yung ibang bumbero dahil sa maliit makita dito kasadang ito ay anong street po ito? Anong street?
Wigking. Opo. Street, tapos yung iba bumbero, umikot sa kabilang kalye at doon sila nagbobomba ng tubig. Yan yung update natin sa sunog na nagaganap ngayon dito sa Barangay 1, lungsod ng Pasay. Para sa NBC TV Network News, ito si Boy Gonzales. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat at ingat dyan, Boy Gonzales. Talagang bagong version ng Horizon ang nasilayan ng Angkor sa Daytour Angkor High, ang second solo concert ng all-Filipino global pop group na ginanap dito sa Mall of Asia Arena. Not just one, but two. Dalawang bagong kanta ang kabilang sa mga pinerform ng Horizon sa kanilang concert kagabi. Pinamagatang Cold. At Too Cool to Care. Ang sorpresa ng Lucky 7 sa pagtatapos ng Daytour series na umarangkada last March. Pero maliban sa pagtatanghal bilang grupo, highlight of the night din ang solo performances ni Vinci, Winston at Kim na hinarana ang Angkors. Gayon din si Kyler na may pa-roses pa sa kanyang version ng I Think They Call This Love. Nagpasiklab naman sa dance floor sina Marcus at Jeremy. Habang isang interpretative dance ang ibinida ni Rayster sa Bruno Mars and Lady Gaga collab song na Die With A Smile. Ano naman kaya ang say ng Angkors o fans ng grupo sa pag-goodbye sa youthful side at ipinakilalang bagong version ng Guapito? Ubus yung boses ko, wala akong boses. Sobrang, ang ganda ng performances nila, mga bago nilang kanta, solid, uulitin. Ver ko yan. Actually, medyo shocking. Grabe po yung improvement needed. Kasi we were there din nung first concert nila, yung sa Araneta. Yes. Tapos grabe talaga yung improvement ng boys. Sobrang elevated kasi ang dami nilang ginawa na ngayon lang namin nakita. New songs. Grabe. Hindi ko na-expect na si Marcus yung may composing skills. Ang Angkors namang ito mula Nueva Ecija may pasample pa ng kanilang fave Horizon song. H-O-R-I-7-on! Lucky, 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 lucky! Mayroon ding nanggaling pang Japan. Ay, ako po ay traveled all the way from Tokyo. We are actually so happy na naging part kami ng second concert ng Horizon. And sobrang saya lang din na makita namin yung improvement ng boys. Habang request naman ng Cebuana Angkor na ito, boys, please visit Cebu and other Visayas, places because there are so many Visayas, anchors from Visayas and Mindanao. So please, please, please. Nang magbasa naman ang boys ng kanilang inihandang letters para sa fans, di napigilan ng bunso ng grupong si Marcus na maging emosyonal. Kaya naman kung may heartfelt message ang Horizon para sa Angkors, syempre punong-puno rin ng love ang mensahe ng ever-supportive fans para sa grupo. We believe in you! We love you always! Horizon fighting! We love you, Horizon! Horizon fighting! We love you, Horizon! We love you, Horizon! Samantala, bukod sa new songs, pinerform din ng Horizon ang kanilang mga unang release gaya ng 16, Mama, Lucky, kanilang rendition ng 70s hits Sumayaw Sumunod at Birthday bilang pagtatapos ng Daytour Angkor High. Para sa NBC TV Network News at Abang Showbiz Angel, Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng basketball, naitabla na ng Barangay Ginebra San Miguel ang final series kontra TNT para sa PBA Governors Cup.
Kasalukuyan ng 2-2 ang standing ng dalawa sa Best of 7 series matapos pangunahan ng import na si Justin Brownlee ang Game 4. Ang naging laro sa report na ito. Tuluyan nang naitabla ng Barangay Ginebra San Miguel ang Best of 7 PBA Governors Cup Final Series kontra TNT Tropang Giga. Sa harap ng halos 17,000 PBA fans kagabi sa Smart Araneta Coliseum, tuluyan ng tied ang series at 2-2 sa paungunayan ng import na si Justin Brownlee at Stephen Holt. With a final score of 106-92, nakapagtala si Brownlee ng total of 34 points, 6 rebounds and 4 assists, habang crucial big shots din ang pinakawalan ni Holt with 18 points. That's just been the biggest challenge for me in this series is obviously it takes a lot of energy on the defensive end, mentally and physically, just to lock in on that matchup individually, one-on-one defense, but also within the team scheme. And so that's kind of taken away a little bit of my aggressiveness offensively. The first 3 games I passed up some open shots that I know I needed to shoot. And today I didn't want to pass up any of those shots. I was able to, make some big time shots. My teammates found me when they needed to, and I did my job and was able to be more aggressive and put more points, like you said. Matinding opensa ang ipinakita ng Ginebra Import pagdating sa third quarter. Already having 18 points, back-to-back triples pa ang ibinigay nito on top of a 4-point shot, giving his team an 85-73 lead. Bagamat napaliit parang TNT ang kalamangan with best import Ronde Hollis Jefferson, isang triple at 4-point shot mula kay Maverick Ahanmisi ang nagbigay sa Gin Kings ng comfortable 101-90 lead with less than 3 minutes left. At dagger triple mula kay Holt ang nagselyo sa panalo ng Ginebra na unang natagpuan ng sarili sa serye down by 0-2. Sa Miyerkules, Game 5, susubukan ng Ginebra na tuluyang makabawi sa final series, habang pagkakataon naman ito ng TNT para maibalik ang kanilang magandang nasimulan. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa inyo, Ms. Karen Newell. Maraming salamat, Matchpoint Mili. At iyan ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Lunes. Meron na lamang po tayong 51 araw, 51 days bago ang Pasko. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po, si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Martes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.